Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. In talaga dahil dito, ikaw naman ang in. At ikaw naman ang pakikinggan Ikaw dito naman. sa Ikaw naman. Ikaw naman. Ayan, good morning classmates. Ayan, good morning. So kasama niyo si classmate Dominic. At syempre si classmate Kay. Ayan. Mm. So, end of summer na, no? Para sa, most of us. Yung para sa mga, school year ay mag-start ng June since yung iba, katulad ng University of the Philippines sa August pa or University of July. Santo Tomas ay sa July, ganyan. Tapos yung iba naman, nagsimula na nitong third week of May, di ba? Like Lasal, di ba? Oo. And so yun nga, how do you feel about the end of the summer? Ikaw, classmate Kay. Ako, feeling ko unproductive nung 2 months of vacation ko since, di ba parang napag-usapan natin dati na gusto natin maging productive at marami tayong balak gawin. Pero Tama. looking back, parang Meron pa naman tayo maituturing na summer in Oo, June, July. 2 months. Kaso yun nga, yung mismong, siguro, yung mismong weather type. Kasi medyo papasok na rin yung tag-ulan no? Totoo yan. Ikaw ba, classmate Dom? Anong nararamdaman mo at patapos na ang Ako summer? medyo masaya ako kasi sobrang init na init talaga ako. Actually, no? Oo, gusto ko rin konti ng ulan. Konti lang, ayoko nang bumagyo. True. And kailan pa ba pag end of summer? Kailangan ba pag end of summer sad? Di naman siguro, no? Oo, hindi naman. Pero nakakatawa lang kasi parang sinasabi na may mga parang psychology things na sinasabi na one reasons kung bakit nalulungkot yung mga tao is the lack of sunlight or lack of light. Oo So, nga. parang siguro doon na-associate na kapag hindi na mainit or umuulan na, ganyan, Sad na. nalulungkot na yung mga Wala nang tao. hope, mga ganun. Totoo ba? So what do you look forward to about rain in school ba? Yung mga happy stuff naman, classmate. Okay. Eh di, kung sa rain, eh di malamig na. hindi ka na yung init na init na Totoo. tulad ng summer, di ba? Tsaka medyo fair na yung weather, medyo, di ba? Totoo. Pag umaga, masarap na mag-jog. ganun. Ay, true. Oo Hindi nga, na hindi mainit na, na oo. sobra, di ba? Saka syempre kung pasok ka na, eh di baon. Joke lang. Pero yun, syempre nakakamiss yung friends, ganyan. Totoo and yan, lahat diba? ng people. And doing something na masasabi ko talaga na medyo productive naman. Tama yan. And dahil maulan na, though sabi ng Pag-asa na either this week daw or first week of June pa talaga yung simula ng rainy season, di ba? Pero nararamdaman na talaga natin na dumadating-dating. Actually. Tulad ngayon, medyo Oo, banda dito ay umaambon-ambon na, no? totoo yan. So, paano tayo naghahanda para sa onset ng school and or ng tag-ulan? Paano nga ba? Kung ako yan, actually, parang sa tinagal-tagal ko na mag-aaral, parang pagdadating yung pasukan, wala na lang. Hindi katulad ng high school na, mag-shop ka pa for your School things. supplies, Oo. tama yan. Diba? Oo. Pero ngayon, dahil since college naman, parang lang, i-ready lang ang sarili dahil Tama. another pressure days are coming. Ikaw ba, classmate, Dom? Siguro dahil pasok ka na, medyo tag-ulan na rin, i-ready na natin ang ating mga kapote, mga payong. Nagdadala ka ba ng kapote? Hindi naman. Mukha ako dyan lang ng Pero Grade hindi. school. Oo, grade school. Pero dati yung grade school, talaga nagkakapote. Ako din nung bata Ang ako. saya actually. Try ko kaya this time. Oo nga, medyo cute tignan. Wow. So, yun. So, medyo din no, dahil tag-ulan nga, minsan it's hard to get to school, lalo na kapag gantong maulan dahil nga Totoo pag yan. bumabagyo, 'di ba? Lalo na sa ibang lugar, pag bahain, ang hirap para sa ibang tao na Correct. Sa Espanya, di ba? or sa Marikina, 'di Totoo ba? yan, oo. Lalo na kung yung school kunwari mismo binabaha. Na, 'di ba? Ang hirap pumasok talaga pag ganun. Correct. And, di ba, pag tapos na yung school days, pag working people na tayo, wala nang suspension of classes. Ay, totoo yan. Pag intense na talaga, doon talaga magsususpend na lang, di ba? So, oo. tiisin mo ang mga baha, ang matinding ulan, di ba? Kahit ang suot mo ay corporate attire, o kung True. ano man, di ba? Or kung nakasasakyan ka, 'di ba? So, Oo. uuwin mo yung baha. As kaka-car wash mo lang. Yun muna. Pero yun, sana nga walang masamang mangyari this year, 'di ba, na hindi correct. katulad ng Milenyo, Ondoy, Sana, Habagat, oo. Yolanda at iba pang disasters, 'di ba? Mm-mm. Kasi yun, parang isang lesson yan siguro sa atin to respect the nature, 'di ba? Parang Correct. proper trash Mm-mm. disposal, Mm-mm. ganyan.
Tsaka wag na tayong magtatapon ng mga kung ano sa rivers, sa esteros, 'di ba? Kasi nagka-clog yung mga drainage natin eh. So, Bukod sa pangit na nga yung drainage system natin Totoo talaga yan. to begin with, tayo pa mismo ay magtatambak ng basura, Mm-mm. 'di ba? So, double na yung disaster na tama abutin yan. So, natin. tapat mo, linis mo. So, may summer to-do list ba kayo at nagawa niyo na ba ito? For example, hanging out with high school friends, movie marathon, learning how to drive, to cook, mag-volunteer, mag-visit ng museum, at marami pang iba. Ikaw, classmate. Ako, natatawa na lang. Hindi kasi, 'di ba parang yung, nung napag-usapan naman natin, bala ko magkaroon ng parang summer job, ganyan. Tapos bumalik sa mga hindi ko nagawa nung may classes pa, like reading books, watching movies. So, yung reading books and watching movies, okay naman yun. Pero yung summer job, parang ngayon pa lang ako as in like, last week lang ako nakapaghanap ng. Nag-start, oo. So, hindi na siya summer job, pero at least, meron pa rin naman. Ikaw ba, classmate, Dom? Ako naman, nagawa ko naman meron ako kasi parang, mantra ba tawag doon? Or promise na everyday, may isang movie akong papanoorin. Wow. Last week medyo hindi ko siya nagawa. Kasi medyo maraming ginawa. So, yun, medyo ngayon sinastart ko na rin. At sa pagpapatuloy ng mapagbabasa ng libro. Kasi marami akong naitigil, lalo na nung summer class. Diba, medyo. Ay, oo nga, nag-summer class ka pala, no? Ayan. So, isa pang question. Ano naman yung mamimiss niyo sa summer na to? Ikaw naman, classmate Dom. Ano mamimiss ko sa summer na to? Siguro mamimiss ko na yung swimming sa beach. Kasi yun yung appropriate time. Alam mo, bumagyo tapos nasa beach ka, diba? Totoo. So, medyo nakaka-miss din yun. And nakaka-miss din mag shorts lang, true. diba? Yung mga hindi masyadong taklob. Ngayon, medyo pag malamig na, jacket na rin dyan, payong na, ganyan. So, yun. Ikaw, classmate, Kate? Ako din, yung pagpunta siguro sa beach, ganyan, or pagpunta-punta sa iba't ibang lugar, paglalakwatsa. Kasi kapag maulan na, parang stay ka na lang sa loob ng bahay, diba? Maputik na, ganyan. Diba? So, ganon. So, dahil medyo maulan na, so nasa bahay na lang tayo. Medyo magsusulat-sulat na lang tayo sa bahay natin. Totoo yan. At ilabas ang ating mga feels, di ba? Kaya naman, kung kayo ay may talento sa pagsulat ng tula, maikling kwento, essay, radiodrama o awitin, maaari niyo ito ipadala sa aming Yahoo account. Ikaw naman sa DZUP at yahoo.com nang kayo naman bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes. Ayan. At syempre, wag nating kalimutang sumagot sa ating In the Spotlight question of the week na, ano ang gusto mong gawin bago matapos ang summer? Ayan. Wag lang kalimutan sumagot at tutok lang. Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. At nagbabalik ang Ikaw Naman! Kasama yung friend si classmate Dominic. At si classmate Kay. Kanina nga ating napag-usapan ang nalalapit na pag-end ng summer, di ba? Yes, at pagdating ng panahon ng tag-ulan, di ba? So ngayon, ating mapapakinggan ang isang tula ng isa nating classmate na si Prethy M. Karandang. Ayan, di ba? Ito ang kaniyang tulang Nostalgic. Roof that drops with the rain, floors that flow with the flood, walls that sways with the wind, a house that is a home, full of love and joy. A roof that covers from rain, a floor made of marble, oh so plain, a wall that shelter from cold nights, a house that is no more a home. To live in poverty is indeed not easy. But if it makes the family intact, sure, you don't need to worry. Life with riches and glory is the life that all people want to have. But if it brings low morals, then same as a clothed swine. Nostalgic by Prethy May M. Karandang.
atin ngang napakinggan ang tulang nostalgic ni classmate Pretty M. Carandang, di ba? Oo, yan. Yung sa title pa lang, di ba, nostalgic. Mm-mm. According nga sa Merriam-Webster Dictionary, dinedefine ito yung nostalgia as a pleasure and sadness that is caused by remembering something from the past and wishing that you could experience it again. Ay, ang sakit ng huli yung wishing that you could experience it again. Minsan din naman ang nostalgic is to remind you lang of the things you did na medyo hindi tama para makorek mo, di ba? Pwede yun. Or basta parang, remembering the past, ganyan. Reminiscing. So there are things in summer which you wish you can relive, di ba? But you can't because summer is ending soon. Totoo yan. According nga dun sa isang line ng tula, roof that drops with the rain, floors that flow with the flood, Mm-mm. walls that sways with the wind. Parang may imagine mo yung isang bahay na hindi masyadong stable, Mm-mm. lalo na kapag 'di ba? Ito na parating na yung bagyo season. Tama yan. At palapit na talaga siya. And though dahil sa climate change, kahit December or April or June, umuulan ng malakas o kaya sobrang init, di ba? Totoo yan. And so sabi ito pa sa isang line is, a house that is a home full of love and joy, di ba? But even if you are poor or your house is small, it's full of love and joy, then it's a happy home, di ba? Oo nga, na parang kahit binabagyo na kayo, as long as home siya, di ba? Na Totoo full yan. of love and joy. Parang okay, masaya naman lahat. Di ba nga may kanta ano yun? A house is not a home. Tama ba yun? Oo. A house is not a home. Kasi ang house, yun yung building. Yung home, Yun yung may mga love na, gano'n. Andun na yung family. totoo yan. Ayan, isa pang line, ang sabi, a roof that covers from rain, a floor made of marble, oh so plain, a wall that shelters from cold nights. Parang one day everything can change and the persona's family could become richer and the house will become new and more stable. Pero hindi naman siya isang guarantee na magiging mas Tama. masaya sila, 'di ba? Totoo yan. No pa rin sa human relations yan. And sabi pa sa isang line, a house that is no more a home. Even though things got better for them, yung feeling hindi the new house didn't felt like home. Totoo yan. Yung parang, may isang kasabihan sa Filipino na parang aanhin mo yung bahay na bato kung ang nakatira ay kuwago. Ay, sorry. Totoo, tama ba yung sinabi ko? Hindi ako sure pero something like that na parang, yun nga, aanhin mo yung magandang bahay kung, 'di ba, hindi naman kayo masaya. Kung matibay man na maganda, 'di ba? So, sabi pa sa isang line, to live in poverty is indeed not easy. Tama yan, because there are many hardships that comes with being poor. We should be thankful for our blessings because there are others with a lot less, 'di ba? Yun, tsaka, syempre, yung mga hardship na yan, mas madali siguro siyang pasanin, 'di ba? Kung may mga tao na kasama tayo na pagdadaanan to. Totoo yan. And pagkasama naman yung mga mahal mo sa buhay, 'di ba? Parang pagkasama po yung mga mahal mo sa buhay, parang okay lang, anong hardship, kasi sama-sama naman kayo. Parang ganun. And sabi sa isang line, life with riches and glory is the life that all people want to have. Most people kasi have being rich as their goal, pero but you win some, you lose some, di ba? Oo, totoo yan. Na parang hindi naman talaga being rich yung Tapos naalala ko na pala yung quote kanina. Ano yun? Aanhin pa ang bahay na bato kung ang nakatira ay kuwago. Mas mabuti pa ang bahay kubo na ang nakatira ay tao. Ay tao, tama. Diba? Na parang yun, in relation nga doon na parang, parang yung kuwago siguro yun yung, dahil ang goal mo na lang ay maging mayaman at marami ka ng taong natatapakan, di ba? Parang nawala na yung values mo. Nawala na yung pagkatao mo, yung pagiging tao mo, di ba? And yun. Yun. Sabi nga doon sa isang line, in relation siya dito sa next line na babasahin natin. But if it brings low morals, then same as clothes wine. Parang kahit mayaman ka, 'di ba? Being rich can lead to families losing sight of what's important, like love, spending time together, talking to each other, 'di ba? The importance of talking to get to know your family members is really talagang sobrang essential kasi not just your friends, co-workers, kasi syempre they came first in your life. 'Di ba nga may kasabihan, when all else fails or goes wrong, there's no way but to go home. Totoo yan. Tsaka, ayun, diba, question lang, diba? Sa'yo, classmate Tom, kunwari, nakakain pa ba kayo ng sabay-sabay ng family? Oo, nakakain pa kami ng sabay-sabay. Lalo na't pag kompleto, talagang sisiguraduhin namin sabay-sabay kaming kumain. Pero syempre, di mo maiiwasan na yung isa, nagtatrabaho na, yung iba ko mga kapatid. So,
minsan kulang kami ng isa, ganun. Pero, nonetheless, parang pag kompleto kami, talagang andun na yung urge naming lahat na sabay-sabay kumain. Oo nga, tama yan. Ayun, yun nga, in relation dun sa nabasa nating line kanina, di ba, parang, strong lang kasi yung sinabi, yung last line na clothes swine. Parang, the fact that we can think and know right from wrong, di ba, yung morals nga na nababanggit, dapat yun yung, ginagamit natin, di ba? Tama. At after seeing the poem, after reviewing the poem, you can see that it has a lot of imagery, no? Yung house, parang may before and after images, tapos yung clothed swine, yung rain, tapos yung family, di ba? Ang galing din ng poet or nung gumawa ng poem, di ba? And yung sa tingin ko, kung bakit naging nostalgic yung pamagat ng tula, kasi siguro naging, parang yun nga, parang sabi, di ba, mahirap mabuhay in poverty, ganun. Siguro doon sila nagsimula, tas in time, parang naging umasenso sila, naging okay yung buhay nila. Pero, naging nostalgic siya doon sa panahon na medyo hindi pa sila okay kasi masaya sila noon kahit papano. Pero, noon na, nung umasenso na sila or yumaman na sila, ganyan, pero hindi na sila naging ganun kasi kaya siguro nare-reminisce niya yung past. Dapat nagsistay pa rin yung morals, yung values, di ba? So, maybe nostalgia for rainy days spent eating with the family is gonna be so sweet. Yes, sweet. And gonna be very good talaga. So, yun yung mag-iisang pwede natin gawin sa rainy days, di ba? Parang spend your time na wag ka nang lumakwatsa dyan sa labas. Kasi mahirap talaga maglakwatsa kapag mahirap. maulan, di ba? So, take this opportunity to spend time with your family by eating together, by talking to each other, di ba? Yun. So, anong gusto nyong gawin kapag umuulan at stuck sa bahay? Ikaw, classmate Kay? Syempre, una, matulog. Pero yun nga, katulad na nabanggit, parang since wala ka namang choice na lumabas, ganyan, yun nga, parang spend time with family, ganyan. Totoo na, yan. kung matutulog kayo, parang tabihan mo yung kapatid mo, tapos tulog kayo sabay, parang Tama. those little moments, diba? And pwede, pag umuulan, stuck ka sa bahay, pwede ka magsulat, di ba? Kaya kung kayo ay may mga talento sa pagsulat ng tula, short stories, essays, radiodrama, kahit orihinal na komposisyon ng mga awitin. Maaari nyo itong ipadala sa aming Yahoo account. Ikaw naman sa dzup@yahoo.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes. Mga classmates, wag nating kalimutang sumagot sa ating In the Spotlight question of the week na, ano ang gusto mong gawin bago matapos ang summer? ayan, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Kaya yan. Sa ating pagbabalik oo. meron pa tayo Sorry. isang likha tungkol sa ulan at Totoo mapapakinggan yan. natin ito sa ating pagbabalik. Kaya tutok lang dito sa Ikaw Naman. Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. At nagbabalik ang Ikaw Ikaw Naman. Naman. Kasama pa rin si classmate Dominic. At si classmate Kay. Ayan, kanina nating napakinggan ang tula ni classmate Prethy, yung nostalgic. Oo. Ayun. Ngayon naman, isa uling piece ang ating mapapakinggan at tungkol ulit ito sa ulan. Ito ay isinulat ni classmate Gabriela Timbangkaya. Ito na ang kanyang piece na pinamagatang Ulan, minsay nakapiling ka. Ulan minsay nakapiling ka. By Gabriela Timbangkaya. Wala ka na. Ngayon pa kung kailan talagang kailangan kita. Akala ko pa naman tatagal tayo. Oo, iniwan kita. Pero hindi ko talaga yun sinadya. At alam mo naman na babalikan kita kahit anong mangyari. Nalaman ko na lang, sumama ka na sa iba. Hindi na kita makikita ulit. Di bale, makakahanap din naman ako ng tulad mo. At mas pahahalagahan ko siya at iingatan para di na kami umabot sa ganito. Mahal kong payong, paalam.
Ulan minsay nakapiling ka. By Gabriela Timbangkaya. Ayun nga, ang Ulan Minsay Nakapiling Ka ni classmate Gabriela Timbangkaya. Sobrang dramatic nung piece natin, no? Sobrang dramatic, slow yung pagkakasabi, dramatic music bed, di ba? So, very emotional. It makes you curious about the piece, no? Oo, tapos parang, marirelate mo pa siya dun sa ibang mga kanta na, parang nagbabanggit ng ulan, ganyan, at kung ano-ano pa. Basang-basa sa ulan. Oo. At nung una, akala ko talaga parang tungkol sa lost love yung, short piece na to. Dahil sobrang dramatic talaga niya, di ba? Yung opening line niya, wala ka na. Wala ka na, oo. So, parang music video lang na umiiyak yung bida, di ba, sa ilalim ng ulan. Tapos, yung luha niya, naghahalo sa patak ng ulan sa mukha niya. Yung mga ganong sobrang drama. Totoo ba classmate, no? Sa teleserye, mga ganon. Oo, tapos parang di ba, may regret siya, nagsisi siya, correct. na kinalimutan niya yung tinutukoy niya dun sa tula niya, di ba? So, tanong ako sa'yo, classmate Kay. Naranasan niyo na ba ang mga iwan o makalimutan? Kunyari, nahiwalay sa magulang sa loob ng grocery. O kaya maiwanan ng sasabayan niyo dapat na kaibigan o maiwanan ng minamahal. Ay, oo, lagi akong naiiwan. Charet! Oo, kunwari, kunwari, yung magulang ko nga sa grocery, lagi akong Totoo yan, oo. Or kunwari, magsistay ako sa bahay. Kunwari, nung bata ako, visit kami sa isang family friend or relative. Tapos iiwanan ako ng magulang ko. Akalain mo yun, di ba? Nakakalimutan nila yung anak nila, ganyan. Oo nga, may mga ganong effect, no? At ito, ang naiwan dito ay payong. Ikaw ba classmate, Tom? Ako siguro hanggang grocery lang ako. Lagi ako naiiwan sa grocery. Ayan. At minsan naiiwan sa paglalakad. Sobrang ibabaw lang. Pero pwede nyo yan i-take into a deeper context, mga classmate. So, yon. Totoo ba? Hugot na ba tayo? Huwag na muna tayo humugot. Dahil may line pa tayo na nalaman ko na lang, sumama ka na sa iba. Ay, nako. Iniwan siya ng love interest niya. Pero ngayong alam nating payong yung pinag-uusapan, bakit kaya nakuha ng iba yung payong? An honest mistake? Ninakaw? Sabi naman niya na iwan niya. Diba usually naman pag payong talaga, madalas siyang maiwan. Sobra. Madalas maiwan sa classroom, saan man. At mayroon din mga nagnanakaw ng payong. Lalo yung mga automatic. Totoo, lalo na pag kunwari, kailangan mo siyang iwan sa labas ng building, diba? Kasi bawal mo ipasok kasi basa. Tapos paglabas mo, wala na yung payong mo. Ayan. Tama. Tapos, pero yung sinasabi ng persona, diba doon na parang, na tinutukoy niya nga ay yung payong, diba, na naiwan niya, ganyan. Pero sa susunod, pag nakahanap na siya ng bagong payong, na mas aalagaan at iingatan na niya yung, yung payong niya. Pero, parang swak din siya dun sa ina-assume na theme, diba, na pag-ibig, ganyan. Totoo. So, medyo ginawa nating metaphor yung payong sa pag-ibig. Sobrang layo naman, pero pweds na. So, tapos, sa last line lang na-reveal na tungkol sa payong yung likha, diba? Oo nga. So, anong nararamdaman mo pagkatapos mong basahin yung gawa ni classmate Gabriela? Wala lang, hindi ko alam. Medyo, Na-reminisce mo ba? Nostalgic ba yung feeling doon sa mga past payong mo? oo. Ganon. Kasi lagi din ako nakakawala ng payong eh. Ako din eh. So, bakit kaya ina-assume natin na tungkol sa pag-ibig yung piece? Or bakit siya catchy? Is it because it sounds like a love poem? Or the way it was written? Oo, yung pagkakasulat niya kasi or yung pagkakabasa dito at sinamahan pa nga nung music bed natin, ganyan. Totoo yan. So, madali talaga siyang i-associate with So, minsan matatawa ka na lang pagka sa dulo ng line, no? Paalam, paayo. Or pwede rin sigurong metaphor talaga yung pwede rin, payong. no? So, people who take umbrellas for granted or don't bring them and then regret it when it does rain, di ba? Marerelate natin to sa mga feelings ng persona about letting go of the umbrella and losing it. So, yun, medyo na-irelate na rin talaga natin to sa ating mga buhay classmates. O, tsaka, di ba, meron ka bang ganong feeling, classmate, na parang, may urge ka, kunwari, na dalhin yung payong. Tapos hindi mo siya dadalhin. Tapos biglang uulan. Tapos may feeling ka na, sabi ko na nga ba, dapat dinala ko yung payong ko. Oo, lagi akong may ganun. Yung mga sobrang sayang na moments. Lalo na sa payong. Lalo na sa payong, di ba?
At saka pwede natin ma-relate sa mga nagiging magkaibigan o magkaibigan dahil nag-share sila ng payong. Oo. Oh. Trivia lang, sa Japan, yung act of sharing an umbrella, ito ay isang romantic na gesture. So, Mm-mm. yun, kasi, ayun, isa pa, drawing lovers' names under the drawing of an umbrella is equivalent of the Western carving of lovers' names into a tree trunk. Wow, Yung pwede mga, pala yun. may mga heart sa tree trunk, 'di ba? Sa Mm-mm. Japan, yun sa umbrella. So very romantic thing talagang umbrella sa kanila. Siguro dito parang kinuha yung concept, baka. Pwede. 'Di ba? Oo. Kasi love So may-relate din natin ito sa kaninang piyesa ni Classmate Pretty, yung nostalgic kasi about the weather and how it makes you feel certain about certain emotions, 'di ba? Minsan talaga gloomy yung feeling mo pag rainy season. Yun nga, katulad nga, kasi nagbabasa ako ngayon ng isang, Mm. libro ni Paulo Coelho Paulo na Coelho. Veronica Decides to Die. Tapos Mm. parang yung isang 'di ba parang nasa mental hospital nga. Tapos Oo. parang isang sinasabi kasi doon nga na nabanggit ko na kanina, parang pag wala talagang ilaw or walang sunlight, Mm-mm. ganyan, mas nalulungkot talaga yung mga tao. Kaya nga siguro talaga parang kapag tag-ulan na, pa-end na ng summer, Mm-mm. at maulan, nalulungkot talaga tayo. Totoo ganyan. yan. So lagi ba dapat talagang malungkot kapag maulan? Kasi kahit sa mga TVs or movies, 'di ba? Parang TV shows or Mm-mm. movies, parang madalas yung ulan pang-emphasize ng kalungkutan 'di ba? Oo, parang naging metaphor na rin Diba? siguro. Nasa kasi siya window side, tapos umuulan, Oo. umiiyak, mga ganong Or effect. nauulanan ka, tapos Oo. umiiyak ka, tapos paalis yung bus ng Oo. kung sino man. Diba, usually, parang naging Mm-mm. na siya na-associate na talaga siya sa, sadness. Correct. sa And tears. pero for now, habang may 1 to 2 weeks pa tayo of sunny weather and summer, i-enjoy na natin, di ba? Oo nga, kaya naman, bago pa matapos ang ating summer, atin nang sagutan ng In the Mm-mm. Spotlight question of the week na. Ano ang gusto mong gawin bago matapos ang summer? Ayan. So, sa aming pababalik ay mapapakinggan natin ang inyong mga sagot sa In the Spotlight. Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. Welcome back mga classmates. Kayo pa rin na nakikinig sa Ikaw Naman. Kung saan kayo ang bida at pakikinggan. Kasama niyo pa rin si classmate Dominic. At si classmate K. So, yun pa rin ang ating pinag-uusapan, ang tag-ulan o ang nalalapit na pagtapos ng summer. And Oo. maiko-connect natin talaga yun sa dalawang poems, di ba kanina? Oo, na yun nga, dahil yung una na tula na isinulat ni classmate Freddy na nostalgic. Mm-mm. Tapos, itong ulan, minsan nakapiling ka ni classmate Gabriel. Parang nag-evoke nga siya ng emotions, lalo na patapos na yung ulan na Oo. marami tayong feelings, Correct. feels na At nararamdaman. pag tag-ulan, lagi nating na-associate sa sadness or Mm-mm. gloominess. Gusto ko lang i-bring up yung si Maya Angelou, kilala mo yon? Isa siyang Mm-mm. kilalang poet Oo. or novel laureate ay pumanaw na kahapon. And so, totoo yun, ba? yun. So, siya ay, di ba, siya rin ay, grabe na pagdaanan nun ni Maya Angelou, di ba, na Mm-mm. parang, na siya na sexual harass, Mm-mm. di ba, na rape, ganon. Pero, yung naging, kahit ganon yung mga naranasan niya, tingnan mo ngayon, yung na-achieve niya, di ba, as a poet. And, it's a kind of a gloomy thing din, di ba? So, yun lang, we rest in peace lang, Miss Maya Mm-mm. Angelou, di ba? Talaga, sobrang gloomy. Gusto ko lang Oo. i-bring up kasi Nalungkot din ako bigla. sobrang icon yan si Miss Oo, Maya totoo. Angelou. So, Actually, sa'yo ko lang nalaman na ganito yung nangyari. sobrang intense siya kagabi sa online world. So, going back, yun nga, ang laking factor ng tubig sa dalawang poems, di ba? Mm-mm. Ulan. Oo, ulan yung naging unifying theme nila. Doon sa isa kanina, doon sa unang tula, yun nga yung parang may flood na dumarating sa kanila, parang a roof that covers from rain, 'di ba? Yun. Na parang sinishelter nga sila. Yung roof na yun na sa bahay nila dati, ito yung nag-shelter. Tama. Enough lang siya para mag-shelter sa kanila dati. Tas ngayon, parang since nag-improve nga yung bahay nila, nagkaroon na sila ng marbled floors, ganyan. Parang yun nga, naiba na yung buhay nila na
iba doon sa masaya sila dati, di ba? Tama. So, kahit mag-change ang season, ang weather, kahit ma-feel yung gloomy kayo, wag nyong babaguhin yung mga values nyo as a person. Di ba? Yun yung parang medyo tinutumbok natin ngayon kasi yun nga, yung sa pagkunyari from a very small house to a very magarang house, di ba? Parang iba ng tao, nagiging iba na yung di ba? Kaugalian. Oo. So ngayon, kahit change of weather, kahit na-feel mong, ay, ang sad naman, di magiging sad din ako, I will spread sadness to people. Hindi ganon. Still spread joy and happiness, di ba? Totoo yan. Ayun, tas yun naman doon naman sa second piece, di ba, na, makikita natin kung paano natin pahahalagaan, hindi lang yung mga bagay katulad ng payong, kung hindi yung mga tao din sa paligid natin, 'di ba, na wag natin hayaan na mawala sila ganyan. Correct. Or hugot na maiwan. ako. Hugot na ba to? Hindi, 'di ba? Kasi ayun nga, sinasabi nga natin na pwede nga kasi talaga siyang metaphor for people around us. So, ayun, family, friends, ganyan, loved ones. Wag natin sila i-taken for granted kasi one day might come na sumama sila sa iba or parang kalimutan ka nila, iwan ka nila, ganyan. Totoo yan. So, make them feel loved and make them deserving of your love. Wow. Ganon. Yung mga ganong feel. So, yun nga. So, ang dami nating na-relate. Matatapos lang ang summer, ang dami nating na-relate, no? So, at ang dami nating feels na pag-usapan ngayon, di ba? At syempre, speaking of feels, pwede natin to i-translate sa paglikha ng kung ano-ano, di ba? So, kung kayo ay may mga talento sa pagsulat ng tula, maikling kwento, essays, radiodrama, o kahit orihinal na komposisyon ng mga awitin, maaari nyo itong ipadala sa aming Yahoo account. Ikaw naman sa dzup@yahoo.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes. at syempre, oras na para sa ating In the Spotlight! In the Spotlight. Ang ating In the Spotlight question of the week ay, Ano ang gusto mong gawin bago matapos ang summer? In the Spotlight. Sabi ni classmate Robert James De Roque, magbakasyon. Talaga? Kala ko ba tapos na yung bakasyon? hindi, feeling ko kasi may mga tao talaga na hindi, may nag-summer classes or nag-summer jobs, internship, ganyan. So, hindi pa sila nakakapag-bakasyon at all. So, tama rin yan at isulit mo na at yung mga last remaining days of summer is gawin mo to treat yourself naman, to rest, di ba? oo, or kahit, pwedeng hindi yung bakasyon na bongga na pupunta ka sa ibang lugar, kundi bakasyon na pahinga lang from totoo. everything. Kasi parang, buong taon na lang tayong nagtatrabaho, nag-aaral, ganyan. Totoo yan. In the Spotlight. Sabi naman ni classmate Ira San Pedro, pumunta ulit sa beach. Oo nga, magandang, Tapos may sad face pa siya kasi parang matatapos na yun. nostalgic siya na, sa beach. Oo nga. Oo nga, kasi pag tag-ulan na talaga, ang hirap naman pumunta sa beach. Sobra. Baka malunod or bahain. Totoo diba? yan. High tide or what. Bahala ka. In the Spotlight. Sabi ni classmate Thessalonica Gayanes, mag-ayos ng gamit from last sem. Di pa ako nakakapaglinis ng kwarto. Mehehehe. O, tama rin yan. To prepare yourself for school. Pero mukhang matagal pa ang school nitong si classmate Thessalonica. Pero okay na rin yun, di ba? Oo. Kaysa mag-clog up lahat ng Tama. gamit na. Mas mahirap mag-ayos kapag sobrang natambak na yung mga gamit, di ba? Tama. In the Spotlight. Sabi naman ni classmate Mary Christine Sakay, mag-retreat sa maganda at tahimik na lugar, preferably sa bundok. Ay, maganda din yan kasi parang habang hindi maulan, hindi madulas sa bundok. Or hindi magla-landslide. Totoo yan. Yung mga naisip ko, sobrang brutal Sobrang ba? devastating. Hindi, pero okay din na, since yun nga, kahit siguro, usually kasi pag bakasyon, sa mga beach, ganyan, or happy-happy mga party places, ganyan. Pero
kakaiba naman yung magre-retreat ka, 'di ba, sa Oo, ano. maganda rin yun. Ayan, nostalgic, di ba? Mm-mm. Mag-reminisce ka ng mga things, di ba? In the spotlight. Sabi ni classmate Christine Gesalva, magsaya. Hu, 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 hu. Ano, sa Santa Claus ba to? Joke lang. Ano yan? Magsaya, syempre. So, parang every time naman dapat magsaya tayo. Pero siguro dahil favorite niya siguro yung summer season. So, kailangan niya magsaya. Kaya medyo paiyak-iyak siya dyan. Ako rin ang gusto ko lang naman sa buhay yung maging masaya. Oh, Charet! oh my, sobrang hugot nito. In the spotlight. Sabi naman ni classmate Dale Calanog, magpapayat. Sana naman matuloy na. Ha ha ha. Sana nga matuloy na at habang medyo mainit pa at hindi masyadong umuulan Oo. ano ka dyan? Stretching. At masarap mag-jog. Oo. Masarap mag-jog pag umaga, ganyan. At Mm-mm. kahit parating na yung medyo malamig na ngayon pag Oo nga pag umaga, umaambon-ambon na. Masarap na mag-jogging at Totoo yan. Sa nalalabing araw ng summer. In the spotlight. Sabi ni classmate Regina May Peralta, magpaka-productive as in yung gagawa di lang plano ng plano, tsaka the yearly retreat. oo nga, ayos yun na maging productive talaga, hindi katulad ko na. Sabi gusto maging productive, Oo. pero puro plano lang wala. Pero ayos yun, meron pa namang time para Meron pa. gawin ng lahat. In the spotlight. Sabi naman ni classmate Geraldine Pascual, mag-cover ng All of Me ni John Legend. Oo nga, Medyo maganda yan. Medyo kakaiba tong gusto niyang gawin. Favorite song ko to Oo nga At kakagraduate ang ni John Legend. Ay, oo nga. Nakita mo yon? Ang dami nilang graduate actually, Oo, no? si Emma Watson. Sobrang nakakaano rin na graduate na rin sila despite na busy sila sa kanilang showbiz career. Tsaka yung mga schools na pinag-graduate na Oo. hindi lang basta-basta. Ano diba? ba yung kay John Legend? Nakalimutan ko. So, Ivy League yung kay Emma Watson. Ay, Tama talaga? ba? Oo. Ivy League school yun? Wow. And Oo. anyway, tama yan. Mag-cover ka din habang medyo hindi pa umuulan at hindi sa gabal sa recording mo yung mag-ulan. Diba? Minsan sa gabal So, yun. In the spotlight. Sabi ni classmate Leila Miram, actually experience summer. Internship. Ayan, katulad nga nung una nating Mm-mm. binasang sagot kanina na, ayun, mga experience talaga yung summer kasi pag summer nga, Totoo. bakasyon, pahinga, Mm-mm. ganyan. Sila nag-internship sila, 'di ba? So medyo Mm-mm. kailangan din nila talaga ng rest. Totoo yan. At yan ang In the ating spot. In the Spotlight. In the spotlight. So, i-clarify lang natin. Si John Legend ay sa Pennsylvania University. Tapos si Emma Watson? Sa Brown University. Di ba? Achievement. Taray. Ako kailan ako gagraduate? So, yun. Ikaw, classmate K, ano ang gusto mong gawin bago matapos ang summer? Ayan, edi gusto ko syempre ma-accomplish yung mga to-do list ko. Tama. Bilang may time pa naman. At ilan sa mga yon makahanap ng summer job na, meron na sa wakas, Yay! finally. Tapos yun, magbasa-basa ng mga libro Mm-mm. na nagawa ko naman, and movies, ganyan. At yun, makabond yung family na, Mm-mm. magbakasyon naman kami. Totoo. Kasi busy din yung parents ko Mm. this summer, so parang sana kahit bilang magpapasokan na yung kapatid ko, tapos busy na ulit Tama. yung parents ko, parang this remaining time, makapagbakasyon naman kami somewhere, ganun. Mm-mm. Ikaw, classmate, Dom. Ako ang gusto kong gawin bago matapos yung summer, ituloy ko lang yung aking everyday one movie.
At saka ang pagbabasa ko. And siguro yun nga, magpapaka-productive na rin ako ng mas todo pa sa naging pagiging productive ko past kasi nag-summer class ako, di ba? So ngayon, Nice. natry ko rin maging productive kahit walang summer class. So yan. And, syempre, wag natin kakalimutan, bukas, Student YO Universe, same time, 10 to 11 a.m. Part siya ng Boses ng Estudyante Strip. At Hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. Okay, so Ikot Metal Jam for Electronic Scrap Recycling ng UP Circuit. Inaanyayahan ng lahat na dumalo sa Ikot Metal Jam for Electronic Scrap Recycling. Isa itong concert na magpapalawak ng kaalaman tungkol sa tamang pag-recycle ng e-scrap. Gaganapin ito sa UP ng Bahay ng Alumni sa May 29, 2014, alas 6 ng gabi. Magdala lamang ng kahit anong electronic scrap o bumili ng event shirt sa mismong araw ng concert para magsilbing inyong entrance ticket. Okay, bukas na yan ha. Ang Ikot... Mamayang gabi. mamayang gabi na ba? Oo, mamayang Oo. gabi na. So, ang Ikot Metal ay inihahandog ng Philippine Mr. Your Partnership Incorporated at ng UP Circuit sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka! And syempre, wag natin kakalimutan ng mga classmate na magpadala ng inyong mga likha. Kung yan man ay short stories, essays, radio drama, o kahit original na komposisyon ng mga awitin. At maaari nyo itong ipadala sa aming Yahoo account, ikaw naman sa dzup@yahoo.com nang kayo naman ang bumida sa aming mga susunod na episodes. Ayan, so ang dami nating napag-usapan ngayon at bilang papatapos na yung summer at parating na yung tag-ulan ang ating mga gustong gawin in life, di ba? Ay ating ipagpatuloy at mas maging productive sa ating remaining days sa summer. And syempre, patuloy na maging productive. Despite tag-ulan na, di ba? Kahit na medyo mahirap kumilos dahil malamig, pero Totoo yan. marami pa rin tayong pwedeng gawin, di ba? Totoo. At yan mga classmates, isang episode na naman ng ikaw naman ang inyong napakinggan. Samahan niyo muli kami sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli, ito ang inyong classmate na si Kay. Ang inyong classmate na si Dominic hanggang sa susunod na linggo dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan. Ikaw naman! Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan.